Grabe ka-exciting po ang naging livestream natin kagabi dahil dito po sa final round ng Norway Chess 2025. Aba, hindi mo malaman kung sino ang magcha-champion hanggang sa huli. Kalaban po ni Magnus Carlsen si Grandmaster Arjun Erigaisi. Leading po si Magnus. Pag nanalo siya dito, sure first. Ngayon, ang problema ni Magnus, pag natabla ito at nanalo naman po si Gukesh kay Fabiano Caruana, si Gukesh po ang champion. Pero may isa pang senaryo kasi. Pag si Gukesh tinalo ni Fabi, and then si Magnus natalo, tapos si Hikaru natabla, champion pa si Fabi. Ito ngayon ang nangyayari habang laban. Ipapakita ko, analyze natin yung galaro. So, nag-D4 po dito si Arjun, sinagot po yan ng D5, C4, Queen's Gambit na sinagot ng E6 decline, Knight C3, Knight F6, and then Queen's Gambit exchange variation. So, minawi po yan ng pawn, Bishop G5, Bishop E7 lang, E3. Lahat po yan ay typical na development sa ganitong klaseng opening. Nag-castling yan, Bishop D3, and then H6, umatras yung bishop, tapos C6 lang. Very solid. Pagka C6, Knight E2, ayan. Kasparov line po yan. Ang mga idea niyan, Queen C2, F3, mag-E4 later on after castling. Ang ginawa ni Magnus, Knight BD7, nag-castling na nga, and then sinundot ni Magnus ng A5. Ayun yung A5, napakaganda oh. Coach, ba't napakaganda tumira ng sa Gedli? Kasi ang common idea dito, minority attack. Ayan o, bobombahin kang ganun. Pine-prevent na agad yung minority attack. Anyway, sinagot po yan ng F3 na nga at mag-E4 later on na tiniraan lang ng B5 ni Magnus tapos nag-Queen C2 yan. Pagka Queen C2, nag-Rook E8 and then dito, nagulat ako sa tira ni Arjun. Kasi ang common dito, mga gumaganyan muna, gumaganyan. Pero minadali niya po yung E4. Ayan, tagal niya nag-isip dyan sa E4 na yan, 17 minutes. Pagka E4, gustong kunin yung gitna, tinira ni Magnus ng B4, ayun. Actually, during live stream, sinasabi ko na yan eh. Ayoko ng E4 because of the B4. Kasi parsano gumalaw yung kabayo, let's say, Knight A5. Pagka Knight A5, may capture sa may E4. Bakit? Eh, babawiin lang yan ang lakas ng sentro. Meron po kasing napakagandang brilliant sacrifice, Knight takes E4. Pagka Knight takes E4, Bishop takes E7, Queen takes E7, and then Queen takes C6. So, ang ending, after all the exchanges, equal daw po ito. Actually, slightly better daw po for the side of Arjun. Kasi ang nangyayari po, equal na ng pawn eh. May threat pa sa torre. Tapos, mas aktibo yung pyesa eh. Ayan no. Underdeveloped pa to guys. Anyway, sa position po na to, may tirada po na Rook B8, di ba? Iwas mo lang. Pero hindi po ginawa ni Magnus. Kasi yung Rook B8 pala na yan, alanganin pala yan dahil may nakatagong sacrifice na Rook takes F7. Kasi nagtaka ako, hindi tinira ni Magnus. Sobrang simple Rook B8, di ba? May Bishop B7. Pero may ganito pala. At hindi mo makapture yan ng Queen dahil pag kinapture mo na Queen, simpleng ganon, laglag na mo. Pag kinapture mo naman yan ng King, may Bishop C4, takbo ka dito, Knight F4, hindi madepensahan nyo. Yun pala ang mangyayari. Kaya ibalik natin doon. Magnus, hindi niya tinira to. Ngayon, anong ititira niya kung hindi niya pwedeng galawin yan? Kasi Rook F7 is coming. Aba, eto po yung tinira niya. Oh. Knight E to F6. Pinakain yung torre na double question mark daw. Etong matindi. Pagka-blunder ni Magnus dito, sa laban ng Gukesh at Fabiano Caruana, winning na si Fabi. Tapos sa laban ng Wei at Hikaru Nakamura, drawish na. So, ibig sabihin, natabla si Hikaru, nanalo si Fabiano Caruana kay Gukesh, tapos natalo si Magnus kay Arjun, champion si Fabi. Ganun ang mangyayari. Anyway, balik lang po natin, bakit question mark yan? May napakaganda kasing tira dito na hindi nakita ni Magnus. Tama yung harangan mo yung torre, pero yung isa na kabayo. Bakit? Para pagka Queen takes A8, may tira ng Knight dito. Nakakapagtaka yun ha. Teka lang coach ha. Binigay mo yung isang torre, Knight dito lang tira mo. Anong meron? Ang pinaka-threat niya po, later on, check dito, kain to. May kain din doon, may bawi. No? At pag naman po umiwas yung torre, iiwas natin yan. Iwas natin yan. Let's say dito lang tayo. Titirahan ka ng Queen E3, pagkatakbo mo, may Knight G4. Ayun, no? Mamating ka, smoother guys. Kaya hindi pwede yun. Hindi pwede yung mga ganun. Eh di coach, ano na lang,
umiwas na lang tayo agad sa check. King mo banda lang natin. Ganun pa rin. Knight takes F1, Rook takes F1, and then after Bishop F5 na tumataginting, winning pa daw. Bakit? Threaten yung reyna eh. Aangat ka, depensa doon. Takes, capture na ganun. Ayun ang mangyayari. Medyo lamang to. No? May threat doon, may ganito. Tapos hindi makaangat yung Tony, back rank. Grabe. Lamang pa si Magnus yan. Ibalik natin doon. Kaya nga, knight daw po dito ang tira. Hindi yung isa. Kasi nung tinira po yung isa, syempre kakainin yung tore. Yan nangyari. And then queen e3, kining mo ban lang, queen takes d3. Walang kasunod after knight f4. Walang kasunod. Kasi wala yung mga threat ng knight f2, smoothed idea. At ang tanong dito, coach, napakahina naman ni Magnus para gawin niya yan. At hindi niya nakita yung mga ganon. Sa akin pong palagay, nakita lahat yan ni Magnus. Ngayon, dito po, ang tinira ni Magnus, queen takes d4 eh. Yan po yung number 1 engine move. Pero, unang tingin, obvious na clearly better po ang puti dahil quality up. Ibalik ko lang po sa akin pong palagay, ako lang to, maaring mali ako. Tingin ko, meron po siyang gustong gawin na queen b5. Mukha kasing maganda yung queen b5. Paano ko po nasabi? Atakado kasi yung kabayo. Mukha kasing pasadong depensahan at pag dinidepensahan mo may bishop b7 na ganun, umangat yung reyna, kulong. Yun yung iisipin mo eh. Kaso, wala palang kahihinatnan yan kasi may napakagandang tirang rook f to e1 lang. Ibibigay yung kabayo pag in-capture mo, takes 2. Diba? Tapos kain yung bishop. Kaya nga ang best move yun, atras lang na lang daw yan dito eh. Saka ka magna-knight c5. So walang ganun. Bantay. Pag kinapture mo naman, pawn takes lang. Tapos saka ka mag-bishop b7, queen a7 with this idea, queen b6. No? Kaya nga ang tira daw dito, g5, kaso yung g5 sasagutin lang ng c6. At pag kinapture mo, akala mo, pag gumalaw yung kabayo, mate, hindi, tirahan ka ng rook c1. Pagtakbo mo ng reyna, queen d4, threat ito, saka gagalaw yung kabayo, quality down ka. Grabe. Talagang losing si Magnus. Kaya ibalik natin doon. Hindi niya tinuloy yung queen b5, na queen takes d4, na quality daw. At sa posisyon na ito, quality daw na malinis, si Gukesh, talagang tagilid na din. Tagilid na. Inaatake ng gusto ni Fabi. Anyway, nag-rook d1, tumakbo dito yung reyna, and then rook lang po sa may c1, hitting the bishop on c8. Actually, rook c8 ang tamang tira instead of rook d1 earlier. Pero pwede pa rin daw kasi makakabalik naman. Ang problema kasi ng bishop, walang matakbuhan eh. Pero si Magnus, nagawa niya ng solusyon niya, nag-knight f8. Binigay yung bishop. Bakit? Siyempre, kinain. Meron po kasing queen takes f4. Yung queen takes f4 na yan, napakaganda. Hindi mo matakes kasi background checkmate ka. Kaya napilitan si Arjun, queen a6, depending both rooks. Pero si Magnus, sabi niya, paano kaya ako makakatabla? Alam ko na. Ipalit natin yung reyna. Kinapture, binawi, and then takes. 2 rooks kapalit ng reyna, pero lugi pa rin siya kasi kanina, materially down na quality down. Kaya ang nangyari dyan, parang ang kapalit ng reyna, isang kabayo, isang pawn. Equal ng value, pero lamang ang puti kasi papapagsakin yung mga pawn dyan. So, ang ginawa nga po niya, nag-h3 lang eh. Tapos Magnus, nag-rook lang po sa d8 with the idea of rook d4 para solid na madepensahan. Pinasok na nga yung reyna, ayan na nga, nag-rook d5 na, and then knight lang po, hitting the rook, tumakbo doon, knight c4, hitting the pawn, nag-knight e6. Malinaw, pero regardless na kahit ano itira mo, talagang tagilid yan. Kasi babagsak yung pawn, ayan. No? So, almost +2 na yan sa white, ayan, no? Di ba? Grabe ka, losing na daw po si Magnus. Pagdating naman sa oras, lamang si Magnus, pero move 13 eh. Tapos endgame, maraming tirang pwedeng gawin. Anyway, Magnus nag-G5. Pagka G5, nag-Knight C4, na sinagot ng G4, umaatake pa si Magnus. So. Oo nga naman kasi, pag kinapture mo yan dito, baka pwedeng ganun, matiin sa ilalim bigla eh. Ang ginawa is nag-B3 lang. Pagka B3, kinapture, takes, and then nag-rook lang po sa may H5, kumaka-counterplay na si Magnus. At dito, sa position na ito, no, tagilin na talaga si Gukesh, tapos si Ikaru natabla na. So, ibig sabihin, pag natalo si Magnus dito, nanalo si Pabi, champion si Pabi? Champion si Pabi? Grabe yung nangyayari. Anyway, ang ginawa po dito ni Arjun ay kabigla-bigla, hindi actually kabigla-bigla eh, nag-blunder po na King H2. Kabigla-bigla na blunder.
Bakit blunder yan? Dumipensa lang naman. Kasi po, ang best move daw is King G2. Bakit? Kailangan makatakbo yung King sa kabilang side. Dahil daw po pagka King H2, eto mangyayari. May tirada pong Knight G5. Giving up the Knight. Pero hindi tinira yan. Kasi ang mangyayari pala dyan, pagka takes mong ganito, Rook takes, King move lang dito, hindi makakalabas yung King. May check kasi. Ayun, pagka-capture mo dito, dito, 1 po na pa si Magnus, winning pa. Tapos, pag naman po ikaw ay pumunta dito, ganun pa rin, hindi ka makapunta dito, 1 piston ka. May ganyan tira si Magnus na hindi ginawa ni Magnus eh. Siguro, sabi niya, ayoko ng tabla. Hindi ako sigurado, pero ang tinira niya po is nag-king move lang. Pagka-king move, nag-queen lang doon si Arjun na sinagot na ng Knight G5. Ayun o, ayaw niya ibigay yung pawn. Pagka Knight G5, tumira lang po ng Knight to D2 na mali. Ang tamang tira daw, kainin mo na lang ito, tapos mag-focus ka na dyan. Kaso nakakatakot kasi yung dalawang kabayo Torre, may mati kasi yan na setup eh. Kaya ang ginawa niya, Knight D6, para itong Knight, hindi basta-basta makalayo, may pressure dito. Anyway, kinapture na nga lang po yung pawn sa H3, and then nag-king move. After king move, nag-rook to D3, hitting the Knight na sinagot ng Knight F5. Yung Knight F5, mali pa nga, ang best move daw is kainin na nga lang yung pawn. Anyway, Knight F5, tumakbo yung King sa G6 na sinagot ng Knight to E7, tapos Magnus, pwede nang bumalik, tabla na. Pero nagpilit pa po yan. Nag-King H5. And after King H5, aba, ang tirada para maka-equalize si Arjun, i-move daw yung King, itakbo dun. Pero ang ginawa niya po is, nag-win take sa B4, biglang winning pa si Magnus. Kasi pagka Knight FE4, ayan na po. Ayan na, may check dito, mapupunta ka sa ilalim, susundutin ka ng ganun, may mga mating, basta may mga mati yung kabayo. Ang ginawa po dito ni Arjun, nag-King F1. Pagka King F1, nag-Rook dito pa rin. Tapos pagka Rook dito, nag-Queen doon sa may B4, which is blunder. Pero ang idea niya po, ayaw niya pong paggalawin to. Bakit? Ipakita ko lang na pag hindi niya po pinin yung Knight, nagtulak ka ng pawn, meron pong Knight G3, mati ka kaagad. Ayan o. Mati agad. Kaya pinin niya po yan. Pagka-pin, eto matindi. May napakaganda tira si Magnus na hindi niya nakita. Si Magnus po kasi ay nag-rook D1 check. Umangat. Shumek na naman. Bumalik. Which is normal lang yan. Kung papansin niyo kasi less than 10 minutes na lang. Nagiging ng time si Magnus. This is move 44. May 10 seconds increment bawat tira. Pinabalik-balik pero hindi tatabla yan. Anyway, pagka-rook dito ulit at naging F1, ang tira daw po dito is F5 na hindi nakita. Bakit? Para saan? Para lang hindi pin po yung kabayo at maitalon na. Ngayon, coach, pwedeng kainin ng Reyna yan ha, pin pa rin, may night check. Paano pag kinapture nito? Wala kang night check kasi may harang na ganun, di ba? May check dito. Ayun o. Tapos pagka king E1 mo, knight F3. Pagka knight F3 mo, takbo ka dito, knight doon, bagsak. Yun ang mangyayari. Okay? Kaso nga hindi nakita ni Magnus, napaking move. Naku po. Pero okay lang pala. Kasi during this time, tagilid na talaga si Gukesh. And Magnus, pag nakatabla, champion na. Equal daw kasi ito eh. Pagka Queen F5, takbo doon. Queen E5, takbo na naman doon. Queen check, tumakbo na naman doon. Ayun, nagpabalik-balik. Teka lang biglang winning na daw si Magnus. Pilitin niya, King E3. Ayan, nag-winning pa. Kaso, pagka Queen E3, tumira po ng Knight E5, nag-King D4, nag-King move lang, at ang problema ni Magnus, 36 seconds na lang siya. So, ang ginawa po dyan, kinapture po yung A2. Tinirahan lang po ng Queen sa may D7. Anong idea niyan? Mga discovery po na ganon, check, tapos kain Torre. Kaya ang ginawa po niya, nag-Rook A1 check, umangat, Shumek na naman, bumalik, at si Magnus, under time pressure, tinabla po yung laban by repetition. Ngayon, ang tanong, paano ba kasi ipapanalo? Mahirap ipanalo. Alam niyo kung ano yung panalong tira? Rook, Knight C5, hitting the Queen. Anong tema niyan? May check po dito later on. Pag nag-discovery at kakain Reyna, yan ang mangyayari. Hindi nakita yan kasi time pressure na. Magnus, tinabla na lang, and that draw is good enough para lumamang siya kay Gukesh na natalo kay Fabiano Caruana. So, ang ending, dahil natabla, napunta sila ng Armageddon. At sa Armageddon, minati siya ni Arjun. Tinalo ni Arjun si Magnus eh. Ayan o.
bilisan na lang natin kasi it doesn't matter na dahil champion na si Magnus kahit matalo dito. Dahil nga natalo si Gukesh. Grabe, oh. Ayan, oh. Minati. Mati Knight. Minati siya. Anyway, ito po ang standing after ng 10 rounds. No? Pakita po natin. Ayan, oh. Champion si Magnus, 16 points. 5.5 si Fabi. Naku po, swerte din talaga ni Magnus. Yung tipong minalas ka dahil natalo ka sa winning position. Tapos, eto ngayon, losing siya, naitabla pa niya, muntik pang manalo. So, third si Gukesh with 14.5 and then Hikaru. Yan po ang nangyari. At Magnus, congratulations. Champion pa rin. Yung, talaga ibang dugo ni Magnus. Karamihan kasi sa tindi na pagkatalo niya po kay Gukesh. Mapikwit na yung mga ganun eh. O hindi na makarecover, pero si Magnus ni-recover niya pa. Tapos eto ang pogi-pogi mo. Anyway, salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa mga nakinood sa ating stream. At sa mga nag-send ng star, super chat, nag-like at nag-share. Hanggang sa muli pong pagkikita. Abangan niyo yung mga susunod na torneo. Muli, ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. God bless po mga kabayan. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.